So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga ka-Streetwise, no, napilitan po talagang tumakbo bilang mayor ni Digong, ni Duterte. Kasi dito mga kababayan, no, sa content na to is mabibisto natin na wala talagang ibang choice itong si Duterte kasi nga napaka-incompetent at saka napaka-weak po talaga ni Baste. Kaya ang ending, para hindi po nila mabitawan yung kanilang baluarte sa Davao City, ang kanilang dinastiya sa Davao City, napilitan po itong si Digong na tumakbo na lang bilang mayor at si Baste po yung magiging vice mayor. At ako naniniwala ako dito mga kababayan na pag itong si Digong nanalo at si Baste nanalo din bilang vice mayor, ang ending nito, magre-resign po si Digong. Explain natin to ah. So ngayong araw, so may breaking news dito sa GMA News. So sabi dito, dating Pangulong Rodrigo Duterte naghahain ng COC sa pag-aalkalde ng Davao City. Okay. So, bale, ano to 79 years old na siya, no? So, politician pa rin. So, ito yung video. Okay, panoorin natin to ah. So, yan. So, yan siya, ano? Di ba? Buti nakapaglakad pa kahit paano, no? na nakakuha sa mayor. Si Mabalik pagka mayor ang atong kanhi So dito mga pabayan din. Gusto kong silbi sa inyo. Davao better than yesterday. Yung vice mayor niyang walang kwenta. Kasi ang point dito mga kababayan, no, kung talagang mahusay talaga na mayor at politician itong si Baste, dapat tatakbo dapat siyang senador. Kasi kung makita natin yung survey, no, ito yung survey no ng SWS ata to, no. So makita natin si Baste ay nasa number 13, 14, 15, number 16, no? O top 14 pa nga siya, top 14, 'di ba Baste Duterte? Top 14 to top 23. So, mga kababayan, konting hilot lang dito, posible talagang manalo si Baste bilang senador. Kasi mukhang nanganganib si Aimee, si Bato, 'di ba? Si Lito Lapid, sila yung nasa bottom 3. Kapag itong tatlong nasa bottom 3 po ay lumagpak, may papasok pong tatlo. At malaki po yung chance na makapasok po ni si Baste, especially kung mangangampanya siya. Yun nga lang, palpak nga po talaga. So, ito nga yung content natin mga kababayan, no? So, wala talagang choice itong si Digong kundi tumakbo bilang mayor. Kasi ito na content ko na to ilang beses eh. Ito ah. So, tingnan natin, no? Yung pangatlo sa huli. Yan. Yung pangatlo sa baba. Ito yung poverty rate ah. So, yung poverty rate po ng Davao from 2018 is 7.8. Tapos 2021, 6.0 nung panahon ni Sara. Tapos nung si Baste po yung naging mayor, naging 21.7 in the span of 2 years pa lang. First semester poverty incidence among families percentage. So ibig sabihin noon, kung dati, no, nung panahon ni Sara Duterte, nung siya yung mayor, sa 100 pamilya, merong 6 na naghihirap. Pero nung panahon po ni Baste, at ito po is tapos na yung pandemic, is naging 21%. Di ba yung naghihirap? So, ibig sabihin, 100 pamilya, merong 21 or 22 ang naghihirap sa Davao City. So, incompetent talaga. At ito, tandaan nyo to, ito pa. Ito yung malupit dito eh. Okay? Ito, nabalita ito noong June 4, 2024. Okay? So, sabi dito, no, 37 Davao City employees dismissed after testing positive for drugs. Diyos ko, Baste. Davao City Mayor Sebastian Duterte said employees of the Davao City Public Safety and Security Office who recently tested positive for illegal drugs were ordered dismissed. Diba? The Anti-Drug Abuse Council reported that 37 of the city's PSSO tested positive for illegal drug use during the random test conducted on May 13 and May 13. May 3 to May 13. Hindi, kasi ang point natin dito mga kababayan, nagkandak ng tukhang si Baste, 'di ba? At meron po siyang 4 na pinapatay na sinasabi niyang drug lord or drug pusher. So ang point natin dito mga kababayan, ako naniniwala po ako sa due process.
So, paano natin malalaman na mga adik yung mga yan or planted talaga ng mga pulis? Kasi pwede yun, di ba? Yung papatayin tapos planted para lang sabihin na mayroong namatay na pusher. Pwedeng ganon. O, di ba? So, paano natin malalaman kung planted ba yan or totoong drug pusher yung mga namatay noong panahon ni Baste? Di ba? Kung pinapatay na ni Baste. Tapos malalaman natin na 37 pala sa mismong empleyado ni Baste is drug addict. Di ba? So, ano no? Tapos meron pa isa dito. Ito. May isa pa yan dito eh. Ito Sebastian, the son of former president, was considered weak as the city services deteriorated under his watch. Business permit which could be obtained in less than a week were turned into months under Duterte's son. O, di ba? So, pati po business permit, so pati po yung negosyo is apektado. O, nung si Baste yung mayor. O, so, wala talagang choice itong si Digong kundi tumakbo bilang mayor kasi nanganganib po na matalo talaga pag si Baste yung tatakbo. Especially po na si Migs Nograles po ay nakapag-alyansa na sa ibang mga political party. Ayun ang mga nakita nating report, no? Mamaya pakita ko mamaya, no? And then, mga kababayan, si Migs Nograles nga po ay suportado ng Lakas CMD. So, may budget. O, tapos, ito pa yung malupit, no? O, Baste calls DPWH for constant repair of the undamaged street. So, actually, mga kababayan, no? Ito yung isa sa pinaka-bullshit na ginawa ni Baste. So, nagtatrabaho po kasi itong DPWH sa Davao City. So, sabi ni Baste, hindi naman daw po sira. Bakit? Sinisira at aayusin. So, una sa lahat, mga kababayan, hindi naman kasi engineer tong si Baste. At trabaho ng DPWH ang National Road. So, hindi mo naman na problema yan. Kung sa tingin ng engineer ng DPWH ay sira yung kalsada, wala kang magagawa doon kasi hindi ka naman engineer. Isipin mo, di ba, nagtatrabaho yung DPWH tapos inaayos yung kalsada, ayaw mo. O, di ba? So, yan. So, ngayon mga kababayan, ito yung na-content ko na to kanina eh. Ito, saan na ba yan? Ito. Ito, Garcia shifting to Marcoses. So, tandaan natin, itong si Garcia nga po is one of the political family sa Davao City na lumipat na nga po sa mga Marcoses. So, may mga ganyang klaseng mga balita, no? Tapos, ito na-content ko na rin to kanina, no? Davao City politics, Duterte's face test of political power. So, kasi nga po, yung Garcia, Lopez, at saka, ano yung isa? Garcia, Lopez, at saka Nograles po ay magsasanib puwersa para po palitan sa eleksyon si Digong. O, di ba? So, interesting to mga kababayan. And actually, alam nyo nakakatawa dito, no? Pinapag-resign ni Baste itong si Presidente Bongbong Marcos dati na mag-resign na raw siya kasi wala daw pong ginagawa yung presidente. Pero base po sa mga nakita natin dito, no? Tulad nga nitong pinakita ko, di ba? Yung mga drug addict sa loob ng Davao City Hall, tapos yung business permit, tapos yung yung nagalit siya sa DPWH, tapos yung pagtaas nga po ng poverty rate sa Davao City. So, bumalik lang kay Baste Duterte yung mga sinabi niya kay PBBM na mag-resign. Kasi, di ba, bago kasi muna magsalita si Baste na mag-resign ng presidente, ayusin niya muna yung ayusin niya muna yung LGU niya, ayusin niya muna yung yung jurisdiction niya bilang mayor. O ngayon, dahil tatanga-tanga si Baste, walang ibang choice ang mga Duterte kundi patakbuhin po yung matandang Duterte. So, nag-gets nyo, no? Ayan, no? So, thank you mga kababayan. No? So, kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa pagtakbo po ni Digong? Kayo ba, naniniwala ba kayo na dahil nga po sa matanda na si Digong, no, ang ending nito is magre-resign din si Duterte, si Digong, and then bilang vice mayor si Baste, siya rin po yung magiging mayor ulit. So, kayong mga taga Davao, papayag ba kayo doon? At tandaan natin mga kababayan, no? Hindi na pwede yung substitution. Saan na ba yun? Ito, O, yan, no? Nung May 15, 2024 pa ito na balita, di ba? COMELEC, no substitution of bets allowed after COC filing deadline. Kung baga dati is pwede silang, yung ginawa ni Duterte dati, di ba? Nag-file yung ibang kaalyado, kapartido, tapos ang ending, substitution. So ngayon, hindi na po uubra yan. Di ba? Hindi na po uubra yung ginawang
panloloko ni Digong dati sa COMELEC. So ngayon, tumakbo si Digong bilang mayor ng Davao, ayun na yun. Wala nang substitution. Okay? Pati rin si Baste, ganun din yun. So, clear na yun. So, Duterte, Digong Duterte for mayor, tapos Baste Duterte for vice mayor. Okay? So, yun mga babae na so kayo, paano pa masabi nyo nga dito sa development po na to, no? So, thank you mga ka-streetwise, no? Voice over lang to, no? Kasi medyo pagod po tayo. So, thank you mga ka-streetwise, no? Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Bye-bye. Salamat. Thank you.